give you the treasures and riches stored in secret places. Treasure hunting weekend mga katiyats. Ang aming puntahan ngayon ay napaka-historical na waterfalls. Ito ay treasure in the waterfalls. Kasi merong live pointer ito. Matanda nga lang siya at ang kanyang kwentuhan ito ay ang kanyang anak. Itong kasama ko dito naka-blue na t-shirt, yun yung kanyang anak. At sabi ng kanyang nanay noon na pinapasok sila daw ng hapon doon sa tunnel sa bandang kaliwa daw ng waterfalls. Noon daw ay nagsanga daw ang tunnel na yun, sabi ng lola. Kasi nga sila ay parang mga comfort women ng mga hapon na dinadala doon sa tunnel. At medyo malawak ang tunnel, pwedeng maglakad sa loob at nagsanga daw ito. Pero wala siyang nakitang mga ginto. Pero ang pinagtaka ng itong kasama ko, bakit sinara? Bakit sinara yung entrance of tunnel na makikita naman daw kapag pupunta ka ng waterfalls nasa bandang kaliwa kung nakaharap. At malaki daw yun, pwedeng tatayo yung tao pagpasok. Pero ngayon na naikwento na ng lula ay pagpunta namin, sarado na. Sinara, merong nagsara. Kaya kung matagpuan yung entrance na yun, ay malalaman kung ano talaga ang laman sa nagsanga na tunnel sa under sa waterfalls. Kaya ang ating ngayon tatalakayin ay treasure in the waterfalls. Kung paano ito hanapin according sa paraan ng paghanap nito. Noong last 2 years ago na may pumunta dito ng mga Amerikano sa Surigao, sa Siargao Island, at ang dinig natin ay nakakuha. Hindi tayo sure kung doon sa yung waterfalls na pinuntahan nila na merong kanji sign ng treasures, or doon sa dalawang bundok kasi yung pinuntahan ng mga foreigners na yun. Yun ay isang TV episode, diba, ng Lost Gold of World War II na napanood natin sa History Channel. Kaya mamaya i-share ko sa inyo ang design or ang illustration ng paano pinasok ng mga Amerikano yung tunnel under the waterfalls. Meantime, ito yung waterfalls na sa Amerika kasi ngayon wala siyang tubig, pero waterfalls yan ay vertical cliff yan. At kapag walang mga kahoy diyan, walang vegetation, ay mahuhulog ka sa baba. Yan tinayuan ko, dinadaanan yan ng tubig. At sa baba niyan, siguro mga malayo-layo mga 50 meters down ay yung binabagsakan ng tubig. Kaya mataas-taas na waterfalls ito. Kaya ito yung estimate ng kasama ko na dito raw ang turo ng kanyang lula. Kaya dito tayo nagdi-detect using dowsing rod at itong ating locator. Siya nga pala, meron na tayong dowsing rod at meron akong napili na 5. I-message ko kayo sa sa YouTube. Tingnan nyo lang yung YouTube nyo kung merong message ako. Kasi yung Facebook natin, alam nyo naman, nasara yung umamuri. Kaya gumawa ako ngayon ng bagong Facebook ko. Doon na muna kayo mag-communicate sa akin. At yung 5 nanalong sa dowsing, ipapadala ko this month lang siguro sa katapusan. Send nyo lang ang inyong mga details. Alright, so tapos na tayo mag-detect. Approve, merong detection sa tinatayuan ko. At na tayo ngayon. Punta na tayo sa ating illustration at analysis ng treasure in the waterfalls or under the waterfalls. Alright mga katiyet, so ito yung ating ilustrasyon ng waterfalls. Karamihan ng treasure ay nasa waterfalls at ang pinakamahirap hanapin na treasure ay ang nasa waterfalls. Kaya kapag waterfalls ay gagastos kayo niyan ng 1 milyon siguro bago makuha. Maliban na lamang kung ang treasure ay nasa
loob lamang ng bato. Pero kapag ibinaon ito, katulad dito sa ating ipapakitang ilustrasyon, kapag ibinaon na ganito ay gagastos talaga kayo ng 1 million. Mag-treasurean pa ba kayo kung meron na kayong 1 million o ubusin nyo ba? Sa hindi sigurado. Pero kapag nakakuha naman ay magiging bilyonaryo, di ba? So sabi nga ni Rob Maharlika, isa sa kaibigan natin na treasure hunter, na kung gusto nyong yumaman kaagad ng jackpot, ay isa sa paraan ay maghukay ng treasures. Totoo naman. At isa rin ang paraan diyan ay magmimina ng talagang natural gold, di ba? Parehong pera yan eh. Pero yung pinaka-jackpot talaga ay Yamashita Treasures. Wala nang iba, mga kababayan, di ba? Isang barita lang, magbabago ng buhay mo. So ito yung falls na atin kinuna ng video. Ito yung ilustrasyon natin ngayon. So una ay nandyan ang tubig. Waterfalls nga. Kaya itong sa banda rito, ito yung medyo may malalim yan. Kasi diyan bumabagsak ang tubig. So lumalalim itong dito. Ngayon, anong tingin nyo sa itong tubig? Itong maputi. Ito na banda. Ano ito? Diba? Merong sikreto diyan. Ang sikreto diyan, yan ay kurtina or curtain. Yan ang takip ng entrance to tunnel. At kung kunin natin itong tubig, paano ba makuha yung tubig, di ba? Noong maghukay ang mga Hapon noon, gumawa sila dito ng entrance, ito na portion. Nakapaghukay sila diyan dahil ang daanan ng tubig sa itaas ay iniba nila ang direksyon. Gumawa sila ng ibang channel papuntang kanan o kaliwa, at doon na sa kabilang gilid ng bundok umagos ang waterfalls pansamantala. At ito ay mawawala ng tong tubig at malaya na silang makapaghukay dito ng ayon sa kanilang disenyo sa pagbaon ng treasure. Halimbawa, dito hagdan muna, hagdan sila pababa, ito 30 meters, I make that 30 degrees angle, and then bago mag-horizontal, and then gagawa ng chamber room, maliit na chamber room para sa tinatawag na treasure bunker. So yan yung design ng big deposit under the waterfalls. Ito talaga yung disenyo. Kahit sino pang tanungin nyo na mga treasure hunter, nasa binabagsakan ng tubig ang entrance, pero hindi ito mahalata dahil ginagamitan to ng big boulders. Tinatakip pa ng bato na malalaki na akala natin ay natural lamang na bato doon. Pero yun pala, pag tinanggal yung bato, ay entrance to the treasure bunker. Ngayon, ang mahirap lang dyan ang paglipat ng agos ng tubig. At pag nalipat na yan ay malaya na yung ma-detect itong dito. Entrance, pwede nang ma-detect yan kapag wala ng tubig. Ang tubig kasi ay deflector yan, i-deflect ng tubig ang distance. So kung nakita nyo yung experiment natin ng high school tayo, ilagay natin yung lapis sa baso na may tubig, di ba? At tingnan natin, di ba yung pencil ay parang nababali kapag may tubig ang baso. Subukan nyo, mga kababayan. So ganyan din yung signal. Babaliin ng tubig, kaya bawal ang tubig sa mga scanner at detector eh. Kaya kailangan tanggalin muna itong tubig, patuyuin, i-channel doon sa kabila. Sa kabila, editor, idaan ang tubig na yan. Kung kayo mag-operate sa mga ganito. Okay, so ito na yon. Ito na yung ating section design ng treasure. So nakita nyo, wala na ang tubig dito, nawala na. Ito na portion, malalim yan, wala na rin. Dahil nasa kabilang bundok na ang agos ng tubig. Ito ngayon, may boulder, pinasak sa entrance, maraming boulder, malalaki. At saka nag 25 degrees lang sila, ito. Yung ganyan, ay may hagdan-hagdan yan sa actual pag ganyan, para hindi sila mahirapan pagbaba. At ito na yung chamber room ng big deposit. At itong mga nagsanga-sanga dito, ito'y pampaligaw lang to, pampaligaw.
para maligaw tayo. Makapunta tayo sa mga nagsanganan yan, nagsangan na ganyan, pero sa dulo niyan ay putol. Dead end na, dead end. So ito lang talaga. Ngayon itong mga nagsanga-sanga, kung nakita nyo yan nasa kabilang side yan nitong square, nitong treasure vault or treasure bunker. Nasa kabilang side yan kaya maliligaw tayo. Lalagpas tayo dito sa parang box, lalagpas at papunta tayo doon sa unahan. Papunta rin tayo doon kasi nagsasanga siya Pero ito nadaanan natin. Kung i-top view natin yan, ganito yan ang itsura. So entrance ito, paganyan. Ang bunker ay narito lang sa gilid. Tapos yung nagsanga na tatlo, nagaganyan yan. Nagaganyan siya. Kaya maliligaw kayo dyan. Ayan, pero dead end yan sa dulo. So ito yung treasure bunker. Top view ito. So ito yan. Kaya pagdaan natin dito, madaanan natin itong bunker, hindi natin ito mahalata. Merong wall dyan, parang lupa lang. So didiretso tayo sa mga nagsanga-sanga. Maliligaw tayo at ang gawin natin, dito tayo maghukay sa mga dead end. Hukay tayo sa mga dead end, sa mga dulo. Pero wala tayong nakita kasi lumagpas tayo. Narito lang yung bunker sa gilid Ganyan ka magdisenyo ang Hapon. Narito lang yung bunker Dinaanan natin kasi nagaganyan yan. Sa actual kasi niyan, makikita nyo pagpasok lupa lang. Yung dingding lang ito ng tunnel. Pero nasa gilid pala ang bunker nakatago. So ganito yun, naka-offset. Hindi siya yung pagpunta mo rito, bundol ka agad, tumbok. Hindi yung ganun. Ganyan kawais ang Hapon, mga kababayan. Kaya yun, ang advice ko, kapag mag-operate kayo sa ganito, editor nyo itong tubig dito, editor sa kabila, and dinantay na summer, pagdating ng summer ay mawawala na yung tubig dito. Wala na ring tubig itong daanan. So pwede nang makapasok, di ba? So matagal kasi maghintay pa kayo na tutuyo ang tubig. So ibig sabihin mga 2 weeks or 1 month after na ma-detour yung tubig sa kabila, meron pa kasing naiiwan yan na tubig dito Kaya antayin pa rin yan ng 1 buwan para totally na matuyo siya bago hukayin. At ang summer ang pinakamagandang panahon. Okay, so yan lang aking maibahagi sa araw na ito mga kababayan. Napaka-importante ng kaalaman na ito dahil sa itong pinakita dito na diagram ay diagram ito ng mga nag-treasure hunt na Amerikano noon dito sa isla namin. Kung napanood nyo yung The Lost Gold of World War II, meron nga silang nakuha sa Siargao yata. So parang sa Siargao ito na waterfalls na may nakabaon. Alright, ako magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga kababayan. Sa mga bago pa lamang, pag-share sa ating video para naman dadami ang ating subscriber at lalago itong channel na ito. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.